Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today, kakustomize natin si Batman, Michael Keaton, 1989 Batman, and the 1989 Batmobile. Okay, na-review na natin to and ready na tayo i-custom repaint. So first step is to mask all the areas na hindi natin kailangan pinturahan. Katulad nito, itong canopy. Lalagyan natin to ng mask. Ano pa ba? Ito yung mga rims. I think the wheels, hindi natin kailangan i-paint yan. Kasi ang gagawin natin dito, we are going to paint this with a white camouflage version ng Batmobile. The complete opposite of the color scheme ngayon. Super dark kasi siya. And gusto ko gawin na alt color niya is the white version naman. So yung white version, gagawin natin siyang snow camouflage concept. So first step is to apply yung mga masking and then isprayan natin siya ng gray and then white. And so yun mga ma'am sir, tapos na natin lagyan ng mask yung mga areas na iiwasan natin mapinturahan. So ito yung gagamitin nating primer, number 68 primer gray. Okay. Gagawin natin dito 2 thin coats. Sige, balikan ko kayo kapag tapos na ako mag-spray. Okay, meron na tayong layer ng gray and white. Ngayon, mag-add naman tayo ng mga colors for our camouflage pattern. So, we have Stone Gray. Shout out to Hero Paints. And siya nag-provide ng mga paints natin for custom repaint ng mga projects. So, we have Steel Blue, Cloud Gray, Sage, Stone Blue, and Stone Gray, tsaka White. So, yan yung gagamitin natin para sa mga colors ng camouflage. So, gumawa na rin ako ng test dito sa paper para alam ko rin kung ano yung pwede nating unahin na paint. So let's go with the darkest to lightest. Okay, tara. Tapos yung gagawin natin pattern, mas angular siya. Okay? So ito yung gagamitin kong brush. Malaki muna. And then kung gusto natin mag-add ng smaller details, we can go with the smaller brush. Okay, let's go with Storm Gray first and Primer Gray. Tapos yung pattern na gagawin natin, mas angular. So let's go with this. Like that. Okay. So very flat and very geometrical. Okay. Mas makikita natin dito sa hood. Okay. Okay, done na tayo sa first layer of camouflage. Next color natin ay, wait lang, tingnan natin. Stone blue. Ito, stone blue. Nag-mix na rin ako ng konting white. Okay, try natin dito. Okay, ganun lang din yung ano natin. Ganun lang din yung stroke natin. Very angular din. Yung third color natin for the camouflage, ito naman, sage and white. Okay? So, ganun lang din mga ma'am sir yung stroke. Actually, nagiging medyo camouflage na rin to. Pero, ang gagawin lang natin, pwede tayong mag-stroke ng brush from top to bottom. Pwedeng, ayan, portrait or landscape. Ayan, left to right, right to left. Pwede rin naman diagonal. Pwede rin, diba? Yan, explore lang tayo ng mga patterns. Okay? Sa camouflage naman, ang concept lang naman talaga ng camouflage is to apply layers and layers of patterns. Diba? Kung i-breakdown mo yung camouflage, kada layer, ibang kulay. Okay? So, yun lang gagawin natin dito. Next na color naman, cloud gray and white. Next color tayo, cloud gray naman. So, ganun lang din yung brush stroke natin. Okay, piliin lang din natin yung mga parts na hindi masyadong nakulayan. Tapos dun tayo mag-apply ng cloud gray. Okay? Tapos kapag tapos na yung ating camouflage pattern, we can use a sponge para mag-add tayo ng level of weathering. Okay, para naman dito sa afterburner, we are going to use intense violet. Dry brush lang natin para magkaroon ng burnt effect. After ng intense violet, ano naman, color blue naman, cobalt blue.
Dito naman sa Batman, sa kay Michael Keaton, we're going to dry brush his suit with white. Okay, tapos minas ko tong belt niya para hindi ko matakpan yung gold. We are going to do several layers dito, siguro mga 3 to 5 coats. So ito mga ma'am, sir, ma'am, we are done with the 1989 Batmobile project natin. So ito yung winter camouflage or snow camouflage design natin. So para siyang naging digital camo of some sort kasi mix of mga squares and rectangles na yung pattern na nagawa natin. So nag-overlay lang talaga tayo ng mga iba't ibang mga shapes, lalo na yung kasi yung brush natin dito na ginamit, it's a flat brush, mga ganito. So pag nagpahid tayo sa process na ginawa natin, mas more on perpendicular na angles. So iniwasan ko na rin yung mga angles na nakaslant or diagonal. So yung mga diagonal dito lang sa side na to. Kaya naging ano siya, naging digital type of camouflage design. Okay, dito naman kay Keaton, tapos na rin siya. Ginaya ko lang din yung similar lang yung bat suit na from the camouflage design na ginawa natin dito sa Batmobile para cohesive yung yung suit and the paint job dito sa Batmobile natin. So white suit, tapos black yung cape na merong gradient from gray to black. Tapos sa likod, ganun din, painted din, and then you have the gold na logo, tsaka gold na belt. Ano pa bang ginawa ko dito? Ayun, halos same lang. So pagka dry brush natin ng white, nag-apply na rin tayo ng stone blue and sage. Tapos white ulit to overlay dun sa mga parts na gusto ko mas white ulit. Tapos nag-apply din tayo ng mga gold paint dun sa mga knuckles and sa gauntlet. Okay, so ito na si Michael Keaton. Pwede rin natin siya ipasok dito sa loob ng Batmobile. Tapos meron din tayong ginawang mga gold paint sections dito sa gilid and dito sa rims. Also nagpaint na rin tayo ng lights. And also we also painted the afterburner na para siyang burnt. Ayan, burnt na afterburner. Tapos parang meron na din tayong light effect dito sa likod, sa rear lights. And also yung kanyang HUD or heads up display or mga buttons. Ayan, naglagay na rin ako sa loob. Okay. Mas dinamihan ko rin yung mga button design and mixed yan ng green, blue, and red. Okay. So yun mga ma'am sir, that's it. Yun ang ating Batmobile project. And tatabi na natin to, lalagay na natin to sa ating part ng ating Toycon na collection. So again, Michael Keaton and the Batmobile 1989 McFarlane Toys Gold Label na custom repaint tutorial. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye!